Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. Big time promoter Bob Arum nagdesisyon na. Ayon sa interview sa American promoter na si Bob Arum, tungkol sa mga susunod na mga laban ng kanyang alaga na si Naoya Inoue aka the Japanese Monster. Ayon mismo sa American promoter na si Bob Arum ay maaring dalawa ang possible venue para sa Naoya Inoue next fight. Ito ay malamang na magaganap sa London na may mga sponsor mula sa Saudi Arabia na nag-aalok. Ang ating mga promoters ngayon ay humanap ng mabigat na kalaban para sa makakalaban ni Naoya Inoue at may posibilidad na si John Riel Casimero o Ahmad Aliv ang makakalaban nito. Sabi pa ni Bob Arum ay naghahanap ang mga big-time promoter ng mas magandang match laban kay 4 World Division Champion Naoya Inoue at isa sa napipisil nitong i-match kay Naoya Inoue ay itong si former 3 World Division Champion John Riel Casimero aka Cuadro Alas Angas ng Pinas. Dahil si Cuadro Alas John Riel Casimero din ang napili ng mga big-time promoter na ilaban nga dito kay Naoya Inoue na gaganapin sa bansang London. Gustong-gusto daw kasi ng mga big-time promoter na makita ang labanan ng former 3 World Division Champion na si John Riel Casimero at 4 World Division Champion Naoya Inoue. Marami ding naniniwala na kayang-kaya patumbahin ng ating kababayan na si John Riel Casimero itong walang talo na si Naoya Inoue ng bansang Japan. Dahil ang laban ni Cuadro Alas John Riel Casimero sa bansang London kontra kay Solana Teti ay maraming nag-underestimate sa ating kababayan na sa laban nila ni Teti ay pagagapangin lang ito. Ngunit nagkamali sila ng prediction dahil isang napakalakas ang nakita nilang John Riel Casimero sa ibabaw ng boxing ring na pinatumba niya lang, inaakalan ng karamihan na malakas na si Solana Teti. Dahil sa laban Solana Teti kontra Naoya Inoue ay nakuha ni Cuadro Alas John Riel Casimero ang tiwala ng mga big-time promoter na tanging siya lang ang makakatalo dito sa tinaguriang The Japanese Monster na si Naoya Inoue. Dagdag pa sa ating mga balita, Cuadro Alas John Riel Casimero puspusan na ang paghahanda at pagpapalakas ng katawan para sa paparating niyang laban kontra Saul Sanchez. Kitang-kita ang pagpupursige nito para mas lalo itong lumakas, dahil ang paparating niyang laban ay isang laban na napaka-importante at dito rin nakasalalay ang posibilidad na susunod niyang makakaharap ang tinaguriang The Monster Naoya Inoue kapag tinalo niya si Saul Sanchez. Damako naman tayo sa iba pang mga balita. Ayon kay Naoya Inoue, siya ay lumalaban para ipaghiganti ang kanyang mga natatalo niyang kababayan. Bakit hindi niya rin ipaghiganti ang mga kababayan niyang Hapon na pinatumba at tinalo ni Cuadro Alas John Riel Casimero? Taon 2019 na unang nilampaso ni John Riel Casimero, itong kababayan ni Naoya Inoue na si Yamashita, noong nagkaharap sila sa Bantamweight Division, na ginanap sa City Sky Dome sa Quezon City, Philippines. Malupit ang sinapit ni Yamashita sa mga kamay ni Cuadro Alas John Riel Casimero. Kung paghihiganti ang nais ni Naoya Inoue, bakit sa interview niya ay hindi pero niya kayang kalabanan itong si John Riel Casimero? Gusto rin ng buong boxing fans ng bansang Japan na labanan ni Naoya Inoue itong si John Riel Casimero, ngunit tila nagbingi-bingihan lang ito at ayaw labanan si John Riel Casimero aka Cuadro Alas ng Pinas. Buwan ng December taon 2022, dumating na naman ang isang kababayan ni Naoya Inoue na pinataob ni Cuadro Alas John Riel Casimero na si Ray Akaho. Nagkunwari itong masama ang tama niya sa batok, pero sa likod ng drama na ito ay hindi na talaga kinaya pa magpatuloy ni Akaho sa laban na iyon, dahil basag na pala ang panga nito. Kaya gumawa na lang ng drama, para hindi halata ang kanyang pagsuko sa laban niya kontra John Riel Casimero. Dito balikan ulit natin ang sinabi ni Naoya Inoue na paghihiganti. Dito na ulit papasok ang pagkakataon ni Naoya Inoue na labanan si Cuadro Alas John Riel Casimero, oras na naman ang interview kay Naoya Inoue, at hiling na naman ng mga boxing community sa bansang Japan, na labanan na niya si Cuadro Alas John Riel Casimero,
Ngunit tila wala pa rin planong si Naoya Inoue na labanan si Jonriel Casimero na tila lalo pa itong natakot. Lumipas ang 10 buwan matapos ang labanan Jonriel Casimero kontra Rye Akaho ay muling lumaban muli ang ating kababayan na si Jonriel Casimero, sa kababayan muli ni Naoya Inoue, at mismong ka-sparring partner ni Naoya Inoue itong si Yakinori Uguni. Ngunit tila planado ang laban na ito dahil halos pati ang referee ay kasabwat ng Team Uguni dahil lahat ng pabor ay panig kay Yakinori Uguni. Ngunit hindi papatinag si Jonriel Casimero at muli niya itong pinasuko sa pamamagitan ng pagdadrama na ni Yakinori Uguni. Ngunit sa likod ng drama niya ay hindi na niya talaga kinaya ang lakas ni Jonriel Casimero dahilan ng pagtigil na ng laban na naging resulta sa isang draw. At muli, dito mauulit na naman ang pagkakataon ni Naoya Inoue na kalabanan si Jonriel Casimero, para ipagiganti ang kanyang kababayan at sparring partner niya na si Yakinori Uguni. Ngunit noong in-interview siya muli ng Japan media tungkol sa labanan Naoya Inoue kontra Jonriel Casimero, ay tila grabe na ang takot nito, hindi pero niya ito lalabanan, dahil sa mga nakita na lakas ng ating kababayan na si Cuadro alas Jonriel Casimero sa ibabaw ng boxing ring. Ang tanong ng karamihan ay kung bakit takot na takot at pilit iniiwasan ni Naoya Inoue si Jonriel Casimero. Siguro kasi ay alam niya na hindi niya ito kayang patumbahin. Kung kayo ang tatanungin guys, ano kaya ang posibleng pinakadahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi pero natutuloy ang pinakagusto ng lahat na maglaban sa ibabaw ng boxing ring si Naoya Inoue at Jonriel Casimero? Just comment down below. Thank you for watching. Salamat sa inyong panunood. This is Winsworld TV saying peace, love and good vibes lang tayo lagi. Okay, alright.